Hello there, Virgo sign. Welcome to your monthly reading. So, Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus. Hindi lahat ng Virgo maka-resonate sa reading na to. So, takes what resonates and leave the rest. Cross-watchers, pwedeng kayo to at hindi sila Virgo sign. So, put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate. Virgo, ano yung pwedeng mangyari this month of January sa love life ninyo and relationship? So, let's see. Titignan muna natin ano yung pwedeng mangyari this month or this time. Ano yung nangyayari ngayon? Sorry. Then titignan natin what will happen sa January 2025 or in the future. So what is happening right now? I'm going to pull an oracle card. Island Time Wellness Oracle card. Engagement ring. So Virgo, engagement, partnership, commitment, eternity, union. So tignan natin for another oracle card about your situation. Wow, Virgo, commitment, long-term relationship, kaya meron ng engagement. So you might be engaged already with this person, with your person. So, ano yung gustong sabihin sa'yo ng person mo? So, ano yung gustong sabihin sa'yo ng person mo? Pasensya na ha, maingay. Madaling araw na kasi. We will be together again. So, parang nagkakaroon kayo ngayon ng challenges sa inyong commitment na meron kayo. So, let's see from the tarot card what is happening right now. Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus. Anyway, Virgo, if hindi kayo naka-resonate sa reading na to, please to check your other placements, your Sun, Moon, Rising, Venus. Dahil pwedeng doon kayo maka-resonate at hindi dito. Okay? So, especially your Moon sign, dahil pwedeng doon din, pwedeng mag-continue doon yung reading nyo from here to there or from there to here. So, Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, what is happening right now sa inyong relationship? Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, love reading. Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, what is happening right now? See, napapa-challenge kayo ngayon. I can see medyo mabigat to, medyo mabigat yung connection na to. Nagkaroon kasi ng other option. Nagkaroon ng iba si person or ikaw. So, cross-watchers, okay? I would just consider this as that person. So, pwede din tong vice versa. Just comment down below. Nag-away kayo nito. Nalaman mo. Kumbaga, in-observe mo na din to eh. Parang in-observe mo na din to hanggang sa nalaman mo. Then, or isa na dito may nakapagsabi na din sa'yo, hanggang inobserbahan mo, you gathered information until nalaman mo. So, nasa point na sana kayo ng engage na kayo or may plano na talaga kayo magpakasal, whatever your situation is. Either LDR man to o hindi. So, pwedeng LDR kayo, sa pag-uwi nyo may plano kayo magpakasal, or baka totally engaged talaga kayo, and then, nalaman mo na may ganito mga bagay-bagay. But your person wanted to tell you, we will be together again. So, there is a possibility na pinagsisihan niya itong ginawa niya kasi we will be together again. So,
So, ngayon ata hindi kayo nag-uusap ngayon eh. But this person is trying to check out on you or check on you, ano na nangyayari sa'yo, stalking, ganyan. And para sa kanya, alam niya pa din na ikaw pa din yung gusto niya makasama sa habang buhay. So, tignan natin bakit, bakit nagawa niya to sa'yo? Bakit nagkaroon ng option? Ano nangyari? Bakit nagawa niya to sa'yo? Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus. Okay. Feeling ko na ano to siya sa mga barkada niya, sa mga sinasabi ng ibang tao. So, na-influenceahan siya um, sa mga barkada, if I'm not mistaken. Kasi, men, boys, pag once loyal ka, may mga barkada talaga na tinutukso, ganyan-ganyan. So, feeling ko kasi ito yun eh. And hanggang sa naipit siya sa sitwasyon dito, he lied to you about this. So, hanggang dumating sa point na naging imbalance din connection ninyo, naging dishonest na siya sa'yo. So, hanggang sa medyo nadjajuggled na siya. Minsan dito siya sa'yo, minsan doon siya sa isa. And until sa point na medyo nakakapagod na yung sitwasyon, gumugulo na to sa isipan niya. Hanggang sa naging cold na nga yung connection ninyong dalawa, hindi na masaya. So, ikaw, naramdaman mo to. So, parang nung naramdaman mo to, might be nag-gather ka ng information until meron nakapagsabi sa'yo, until sa nalaman mo yung totoo. So, nagkaroon talaga dito ng nalaman mo talaga dito yung totoo. Feeling ko nga dito baka baka ex niya pa to, ex-girlfriend or something, na kayo yung engaged tapos may ex-girlfriend na kumaga bumalik or nakipag-usap sa kanya ulit. Tapos, andun sa point na medyo nagkatuksuhan or something, then nagka-inlaban ulit. Okay, nalobat ako. Sorry. Anyway, Virgo, ano naman yung nararamdaman ng person mo talaga para sa'yo? Ano yung nararamdaman ng person mo towards you? Virgo. So, may feelings pala siya dito na parang gumulo din to sa isipan niya ngayon. Ngayon, ito naramdaman niya na meron siyang feeling na parang baka hanggang dito na lang talaga kayo, na ma-end na talaga tong connection na meron kayo. And meron siyang feeling dito na parang hindi siya papayag. So, parang gusto niya pa din na maayos kayong dalawa. Na parang gusto niya pa din na mag-offer sa'yo ng new beginning. At nasaktan din siya sa mga nangyari. Nasaktan siguro siya sa mga sinabi mo. Nasaktan siya. And this time parang babalik pa rin talaga siya sa'yo. Kaya nga we will be together again. So yun yung feeling niya. Alam niyang babalikan at babalikan ka pa din niya. Pero hindi kayo nag-uusap ngayon. So I can see here that
feeling ko itong nangyari sa kanila is really like, parang unexpected moment na nagkita, nagkatuksuhan, tapos, nag-try again. And then, na-realize niya nung malaman mo, uy, teka mo, na-engage pala ako. Parang ganun, men, boys will be boys. Ano naman yung nararamdaman mo ngayon sa connection na meron kayo? Ano yung nararamdaman mo ngayon? Napapa-challenge ka. So, alam mo naman alam mo na babalik pa din siya sa'yo. Feeling ko kasi naman, this person did really approach you. Nag-sorry siguro talaga siya sa'yo. And hindi mo lang talaga siya kinausap. Parang you gave this person silent treatment. So, alam mo pa din na babalik pa din siya. And alam mo naman, naramdaman mo din naman yung pagmamahal niya sa'yo. Parang naramdaman mo din yung effort na yun. It's just that hindi mo lang siguro talaga matanggap yung mga nangyari. Somehow, kahit sino ba naman. Pero ramdam mo naman yung pagmamahal na yun. So, dito ka sa point na medyo nagkakaroon sa'yo ng unsureness. Kasi nag-away kayo nito Nag-away kayo nito, then ikaw mismo talaga yung tumulak sa person na to, palayo. But, meron ka pa din feeling na magkaayos pa din kayo kahit papano. Meron ka pa din feeling na marirealize niya din yung mga pagkakamali na yun at ayusin niya din. It's sa tama niya din ang lahat ng to. So, ramdam mo pa din yun. Kasi, kung engage na kayo, andun na yung tiwala Parang nangyari lang talaga na unexpectedly na nagkaroon ng mga ganitong sitwasyon. So, let's see ano yung pwede mangyari this month of January 2025 or in the future or near future. So, ano yung pwedeng mangyari this month of January 2025 or in the near future. So, butterfly, relationship evolving in the next ways, healing inner child growth. So, there's a possibility of healing of the relationship that you have right now. So, parang maayos din kayo this January 2025 or in the near future. So, let's see. Another oracle card. Anong pwede magiging sitwasyon ninyo? This year 2025 or January in the near future. Wow! Makakasal talaga siguro kayong dalawa. Kasi dito pa lang is already engaged. Dito is already legal na to. Court paperwork filed. So, there's a possibility na matutuloy yung kasal ninyo talaga siguro. So, ano yung possible na pwede mangyari? Ano yung possible na gusto mong sabihin sa'yo ng person mo? I am so attracted to you. So, di ka niya bibitawan kasi ramdam mo naman din yun Pag yung tao talaga is meant for you, ramdam mo talaga yun. Ramdam mo na mahal ka niya, mahal mo siya. Alam mo na babalik pa din siya sa'yo. So, this is the sample of there is no perfect relationship even if you are with the right person. Natutukso pa din tayo. But, we know, nasa feeling natin na if that is the right person, that is really the right person. So, let's see. Ano yung pwedeng mangyari? This year, 2025,
Okay, or January 2025. Sa mga nangyayari sa inyo ngayon, ano yung pwede magiging outcome nito? Decision. Marriage. So there is a possibility na they were going to have a decision talaga dito. Honestly, hindi madali to. Okay? Hindi din to siya madali na babalik siya sa'yo, patawarin mo agad, magpakasal kayo. Hindi siya madali kasi medyo makakaramdam ka dito ng pain talaga. Betrayals from this person. Kaya nga dito, napapa-challenge siya kung ano yung gagawin. May paglalaban mo ba tong pagmamahal na to or no. So, makakaramdam talaga kayo dito ng coldness. Pero, itong person mo kasi magsisisi talaga siya sa ginawa niyang sa'yo. Sa betrayals na ginawa niya sa'yo. So, magdedesisyon talaga siya dito. Na tutuloy. Kasi this is a wish fulfillment eh. So, kumaga because of this struggle or because of this problem na nagkaroon kayo, parang lalong nag-level up, nag-evolve yung connection ninyong dalawa sa couple. Parang nung nagkaroon na ng healing sa connection ninyo, parang lalong ninyong naiintindihan kung ano talaga yung real meaning of love and relationship and commitment. So, this is like parang wish fulfillment. I can see here that I can see also here na parang may mga pagkakataon talaga na medyo nakakapagod yung connection. May mga pagkakataon na napagod talaga. Pero I can see na may mga times din na medyo coldness because na din sa trust issue, of course. Hindi madali nga, sabi ko, hindi madali balik yung tiwala. Hindi madali na magkaayos ulit. So, magkakaroon na kayo ng mga trust issue dito. But, merong healing kasi dito eh. Dahan-dahan, dahan-dahan. Hanggang sa kayo pa din yung magkakatuluyan. So, there is a possibility na kayo talaga yung magkakatuluyan dito. Kasi mag-move forward talaga tong person na to towards with you. Gagawa siya ng action para patunayan sa'yo na ikaw talaga yung mahal niya. You know? Na willing siya, nakita niya yung worth niya sa'yo. And nakita niya yung support mo, nakita niya na may future kayo together. Kaya gagawa siya ng effort to prove you, to show you na kaya natin ibalik yung nakaraan, na ibabalik ko yung tiwala mo sa akin kahit pa ipupush mo pa ako palayo sa'yo. Hindi ako give up. Parang ganong mga pangyayari. So, kaya merong legal dito because of like, there's a possibility na kayo talaga yung magkatuluyan. So, let's pull an oracle card for this connection. Playfulness. Laughter is the best therapy. Have some fun together and remember, love is the greatest healer. Sana nandito na yung healing, inner child growth. So parang love is the greatest healer. So your love heals everything sa mga problem na meron kayo. So that is my reading for you. Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus. Anyway, I forgot. You might be dealing with Capricorn, Libra, Cancer, Scorpio, Pisces, Aquarius, Capricorn, Virgo, Taurus, Sun, Moon, Rising, Venus.